bonus yun, 85 eh. Yeah, sige po. Okay. Okay, sige po. Present ko lang yung slide ko. Okay na siya. I'm using my mousepad kasi hindi siya gumagana na yun. Right, so yan po. Can you see my screen? Yes. Ayan. Congratulations para sa iyo, Tagay. Thank you, Kuya Edmond. Glory to the Lord po. Ayan, so good afternoon once again. Ayan, maraming salamat ulit sa privilege po na share ang ating devotion. So, yun. Ang isi-share ko sa inyo kasi medyo masakit pa yung ngipin ko and then yung katawan ko medyo parang ano pa, recovering from the ano po. Kagagaling lang namin sa isang leadership seminar sa Antipolo City. So, by God's grace, so, nasingit po kami doon. Yan, malapit sa kila Tatay Samson pala yung ano na yan, event place sa James Hotel po. So, yan, 3 days na seminar. So, marami kaming natutunan. All glory to the Lord na magagamit natin for sharing the gospel as a leaders. And hopefully, maituro din natin sa mga potential leaders natin sa PWD Fellowship and other platform po, no? Yan. So, ang gusto kong i-share sa atin, yung series na to, isa sa mga I'm attending, no? Nag-attend ako ng isang to continue our ano po, knowledge, wisdom from the Lord in sharing His word is ito po yung series po na life principles to live by. So kasi tayo as a Christian, we are living in the principles of the Bible. So yun. Ayan. So this is a 30 pieces ng series po na to. Yan na po yung mga natapos namin. Yan. So, nung nakarang week, ito yung ito po ang isi-share ko. So, number, actually number 27 na kami, no? Sa Prayer is Life, Greatest Time Saver. So, yung nakaraang week, so ito yung lesson nila. At napaka-relevant nito sa atin dahil tayo po ay ah, may mga limitasyon physically. So, very, very sakto, di ba? Yan. So, ang title ng ating topic, pwedeng may magbasa po. Kuya Edmond, pwede mo basahin, Kuya Edmond? Ako po. Ay, Ayan, sino ba yun? Okay? Di po pa si Kuya Edmond. Sige po. Kuya Mike, pakibasa na lang Kuya Mike yung ano. Adversity, burden, and preach. Adversity, burden, and preach. Okay. Yan. Thank you, bro. So, yan po ang ating topic, no? Adversity. Burden or bridge. Yan. So, ano nga ba yung ano? Yung adversity? Burden ba ito sa atin or a bridge? No? How do we face, paano natin hinaharap yung mga adversity? So, sagutin po natin mamaya yan sa ating breakout, no? How are you going to respond to your adversity? Paano nyo po tinutugunan, no? Tinutugon yung, ano yung tugon ninyo sa mga adversity sa inyong sariling buhay, no? Yan. So, kinuha ko po yung meaning ng adversity sa dictionary at yung nakalagay dyan, it is difficulties, misfortune, ill luck, no? Bad luck, no? Kamalasan yan ng mga bad luck, no? Mga trouble, yan, difficulty nga, hardship, no? Kahirapan. Kaya, yan, gawin nating Tagalog. Okay, it's kasawi ang palad, no? Kahirapan, kagipitan, kariwaraan, at mga sakuna. No? Nangyayari na nga itong mga sakuna sa atin, no? Sorry, ano lang yung ano ko, mouse.
Yan. So, when we talk about adversity in the Bible, isa sa mga karakter po na napakaganda, yung kanyang mga pinagdaanan na adversity is si Paul, no? Yung adversity ni Paul ay siya ay pinagbabato at almost he was dead, no? Patay na siya, no? Parang patay na po nung sila ay pinagbabato, no? Pero all of a sudden, nung dinala sila doon sa labas ng isang place na kanilang shinare yung gospel is bigla lang silang tumayo, no? Yung kasama, I think si Silas yata yung kasama niya. So yung mga barko na kanilang ah, sinasakyan nung sila ay nasa mission, dahil si Paul ay isang missionary, yung kanilang lugar ay talagang malalayo, tapos yung kanilang mga sasakyan po ay nawawasak, no? And kulang na lang malunod sila, mamatay sila. And siya po ay pinagbubugbog, nilatigo, yan, sa right side po ng ating PowerPoint, no, sa slide. So, binilanggo siya ilang beses. He was several times assassinated. Pinagtangkaan po ang kanyang buhay. In fact, nung siya po ay makakilala sa Panginoon, meron kaagad death threat, no? Merong assassination na mangyayari sa kanya. And then, one adversity after another. Pagkatapos ng isang adversity, meron namang susunod, no? So, ang sabi sa Philippians 3, verse 8 to 10, pwede ba dito magbasa si Kuya Jason or sino po pwedeng magbasa, mga kapatid? Basahin ko na. Okay, salamat po. Philippians 3, 8, 10. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered and lost of all things, and count them mere rubbish, so that I may gain Christ. 10. That I may know, tatakpan na ulo, I know Him and the power of His resurrection and, yan, natatakpan, fellowship of His sufferings, being conformed to hindi ko mabasa, It's that. natatakpan. Okay, okay lang ko. Kuya Gali, salamat. Thank you Okay, po sa pag-read, no, ng all ating right. salita ng ating Panginoon. Praise God. No? So, yan ang sinabi ni Paul. Sabi niya, lahat ng bagay, lahat ng dinanas ko, all of my adversity, walang hindi ito maikakumpara, no? Hindi ito maihahambing sa goal ko na makilala ang Panginoong Hesus, mas mapalapit ako sa aking Panginoong Hesus, no? The resurrection, yung fellowship, sabi niya po, and the suffering of Jesus, even yung kanyang pagkamatay, po, hindi po maikakumpara yon, no? Kasi si Paul, gusto niyang maranasan kung anong naranasan ng ating Panginoong Hesus. So ano yung pagkakaiba ni Paul? Pagdating po sa adversity. Yan, anong natutunan ni Paul? No, I'm sure marami po tayong natututunan, no? Kapag ating binulay-bulay ang mga pangyayari o adversity sa buhay natin, meron tayong matututunan. So, anong natutunan po ni Paul? So first is natutunan po ni Paul na magkaroon po ng contentment in his adversity. Yan yan nasulat sa Philippians 4 verse 10 to 11, sabi niya, I rejoice greatly in the Lord that at last you renew your concerns for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. No? Kasi tayo, our tendency, kapag tayo ay nahaharap sa mga adversity, ang gusto natin, Lord, tanggalin niyo yung adversity na to. Instant, hindi ko na kaya, Panginoon. Di ba? Ganun yung tendency ng tao. Yung tendency natin when we are facing adversities in our life. No? Pero si Paul, he learned to be content. Na ang hirap, no? Ang hirap para sa atin to, no? So, uh, yan. So, ang sabi sa 2 Corinthians 11:28,
Apart from such external things, there is the daily pressure on me of concern for all the churches. So aside from personal adversity ni Paul, outside, the external, no, yung mga churches, kasi as Paul is missionary sa mga church na kanyang na build, no, inaalala niya pa, iniisip niya, ano kaya nangyayari din sa church nila, Kuya Nante. Yan. Ganun yung iniisip ni Paul, no, aside from his personal adversity sa kanyang kinakaharap na mga problema. So, Paul knew how to respond, no? Bakit napagtagumpayan ni Paul? Kasi he knows, no? Alam niya po kung paano pagtagumpayan yung kanyang adversity. Kaya sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, that is why for Christ's sake I delight in the weaknesses, in insults and in hardships, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. So, sino po how would you handle, paano niyo po hinaharap ang mga adversity na inyong kinakaharap, one way to the other? Pagkatapos ng isang adversity, meron na naman pong adversity, no? How do you handle po? So, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, we know how to respond. Kaya nga si Paul, natutunan niya, I've learned the secret. Yun yung sinabi ni Paul diyan sa 2 Corinthians. Natutunan ko ang sikreto, no, is to respond. How do we respond? So, tingnan po natin kung anong salita ng Panginoon, no? Dahil ang kalakasan natin, nagmumula sa Panginoon, ay hindi po sa pisikal, kundi sa salita ng Panginoon, no? The Holy Spirit po enable us to overcome, no? Higit pa sa ating mga nararanasan, the Holy Spirit will help us to be strong. Eh? Comforter siya sa mga pinagdadaanan natin, no? Siya ay pinapalakas po ang ating spirit. So, we should respond. Hindi tayo dapat mag-react sa kung anong mga adversity natin. Later, no, maipapakita natin. No? But for a while, tingnan natin yung mga natutunan ni Paul. Now, first is contentment. Number two is, natutunan ni Paul, because of the adversity na naranasan ni Paul, ang God's supernatural strength in his weakness. Okay? That's why we need supernatural po, no, to overcome adversity. Yes, yung mga adversity, yung ating mga katawan, nanghihina siya, our emotion, di ba? Madalas, nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo po ng courage, no? Ng tapang para harapin yung mga adversity. Yes, okay. Pero ang sabi po sa 2 Corinthians again ni Paul is, my grace is sufficient for you, for us, no? Yung grasya ng Panginoon ay sapat, no? Higit na sapat po sa ating mga kahinaan. Ang kanyang kapangyarihan is made perfect in weakness. So sa ating mga kahinaan, again, nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. And sabi ni Paul, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kaya nga nakakabliss po ang bawat isa sa atin, no? Kasi pare-pareho po tayo, may mga limitasyon, no? Physically, no? But the positiveness po, yung ngiti, no? Yung effort na mag-join po kayo dito at yung mga experience natin, no? Nakikita po ang kapangyarihan ng Panginoon. So, there's no hindrance and limitation, no? Para hindi po tayo magpuri sa Panginoon, no? Hindi magpasalamat sa Panginoon. Kasi yung kanyang kapangyarihan nakikita po sa atin, sa ating mga kahinaan. Number 3 is the Lord was the source for all his needs. Of course, si Paul, no? Siyempre may mga pangangailangan din siya tulad natin. Pero sinabi ni Paul in Philippians 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Ano sinasabi ni Paul? That the Lord will provide whatever needs. If God will commission us, God will provide provision. Pangako ng Panginoon yon, no? So the Lord was the source for all his needs. Kasi nga, natutunan po nila yung mga churches noon dahil sa mga tinuro ni Paul
at the encouragement of the Holy Spirit, no? Kahit walang-wala na sila, nagbibigay sila, no? There were sponsors, donors, yan. Kung ngayon, i-relate natin, no, sa hindi alam ni Paul, no, pero may mga dumadagsa na mga tulong sa kanya, sa kanyang mimisyon, no? So makakaasa po tayo dahil ang pangako ng Diyos, hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. And I can testify that also. Yan nga po yung aming training nung last week. The Lord provide. Siya po ang nag-provide para kami po ay makasama po sa training na yon, and we're very very thankful to the Lord kasi alam ko ang Diyos talaga, no? Ang ano lang diyan sa atin is, are we willing to obey the Lord, no? Are we willing to be used by the Lord for his greater purpose. And number 4, he could trust in the faithfulness of God. Sabi ko nga po, no, hindi natin masasabi na tapat ang Diyos kung hindi po ito nararanasan, no? You need to trust the Lord. And ito po yung pangako ng Panginoon as we trust the Lord. No temptation has overtaken you, but such as in common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond that you are able. But with the temptation will provide the way of escape so that you will be able to endure it. So God is faithful po. Yung ating mga nararanasan today, nalimutan na lang po yan in the past, no? Naranasan na yan, no? So it's not new. Sabi nga ni Solomon, there is new nothing under the sun. Nangyari ng mga bagay na yan. Maring nakalimutan lang natin. Okay? Sa faithfulness ng Panginoon, kailangan po na nating matutunang magtiwala, no? Trust with all of your heart that God is faithful po to provide a solution. Ano man yung inyong nararanasan ngayon, magtiwala kayo sa Panginoon na siya po ay tapat. Sabi nga sa kanta, no? Great is thy faithfulness. They are new, the mercy of the Lord, they are new every morning. Sabi sa kanta po, no? Great is thy faithfulness. So you need to trust, no? Kailangan mo magtiwala sa Panginoon para maranasan mo yung katapatan niya. Lahat naman tayo dito nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Alright. Number 5 is God value his service more than his desire. Okay. Ito, no? So humility, no? Philippians 2:5 verse 8. Pwede bang may mag-read? Sino kaya pwedeng magbasa, mga kapatid? Ako, Sige po. Salamat, kapatid. pakatanggal ng square. Okay. Okay. Philippians 2 verses 5 to 8. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance of a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Yan. Thank you, Brother Angel. Yan. Si Paul, natutunan niya na yung kanyang mga ginagawa, it's all because of God's grace, no? And then kaya nga sinabi niya diyan na ang Diyos nga po, no? Ang Diyos nga po ay nagpakumbaba, no? Hindi niya claim yung throne niya as a God, as a son of God, para po maipakita yung kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa kanyang buhay. Hindi dahil sa kakayahan niya, no? May mga tendency kasi na ang tao po, pag dumadaan sa adversity, kaya ko to. Kayang-kaya ko yan. May ganun ang tao. May ganun po ang tao. Pero sabi niya, and being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. No? Hindi, okay, good na yung mga service natin sa Panginoon. Nakapaglilingkod tayo, okay. No? Pero dapat
kailangan po nating i-credit, no? Ibigay sa Panginoon ang glory because we are just an instrument of the plan and purpose of the Lord. No? Kaya natin nagagawa 'yon, hindi sa ating mga sarili, no? Kasi may tendency po ang tao na ipagmalaki niya po ito, no? So, number 6, God was strengthening His message to His followers. Yan. In Philippians 1:13-15, ang sabi po, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known through the Praetorian Guard and to everyone else, and the most of the brothers and sisters trusting in the Lord because of my imprisonment have far more courage to speak the word of God without fear, and some, to be sure, are preaching Christ even from in pain and strife, but some also from goodwill. So, little Paul did know na yung kanyang palang nararanasan, okay, aside from a testimony ni Paul yan, pinapatatag, no? Pinapatatag siya ng Panginoon para mas malakas yung impact, no, sa mga taong nakakarinig, nakakakita kay Paul in that situation. Kaya nga ang lakas po ng kanyang testimony ni Paul, no? Even the Praetorian Guard, no, yung mga bantay sa kulungan, no, na ano sila, nashiran sila ng gospel, no, na convict sila and they were become a Christian, no? Tinanggap nila ang Panginoong Hesus. So, ganun din po sa buhay natin. Bakit kaya ang lakas ni Tatay Rinante, no? Bakit ang lakas ni Kuya Alfred? Because God is strengthening our testimony, our message, no? Para mas lalong maging impactful sa ibang tao yung ating katatagan, no? As we represent the Lord, as God is nakikita sa buhay natin, no? Number 7 is to see everything as coming from God. So, nagtataka tayo kung bakit tayo nakakaranas ng mga adversity, parang walang katapusan yung mga adversity natin, di ba? Pagkatapos ng isa, meron na naman, tapos ang bigat pa. Ha? Pero sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. So, ibig sabihin, kapag tayo ay Kristiyano, no? Okay? God pinapahintulot ng Panginoon na mangyari ang mga bagay, ang mga adversity, ang mga difficulty sa buhay natin because meron siyang purpose. Sabi nga, lahat po nangyayari sa buhay natin, there is a purpose. You need to ask God. No? Kailangan niyo pong tanungin na, bakit ka nakakaranas ako nito? Baka hindi ka thankful, baka hindi ka sumusunod sa Panginoon, yung mga ganun po, no? Ask God, bakit nangyayari sa buhay mo yon, no? And you will see, no? God will help you understand, maiintindihan niyo po sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi sa Kristiyano nga, wala pong aksidente. Okay? Yan. Number 8, adversity made him a more effective comforter. Yan. Kasi nga, bawat isa sa atin, kailangan po ng comfort. Kasi hindi naman po ang buhay palaging masaya. Okay? So, the comfort na ating naranasan sa Panginoon, yun din po ang ating gagawin sa ating kapwa. The comfort God gave us is the one magagamit natin to comfort each and every one of us. Now, 2 Corinthians chapter 1, verse 3-4, praise to the God of all comfort. The Holy Spirit, comforter po ito. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comfort us in all our troubles. Lahat po ng mga adversity, troubles, so that we can comfort those in trouble with the comfort with ourselves received from God. No? Hindi ka pwedeng mag-comfort sa iba kung hindi ka po nakaranas ng comfort ng ating Panginoon. No? Yeah, you cannot give what you do not have, sinasabi nila.
God has a specific purpose for adversity. Okay? Our trials are designed by God to help us become the people He desires. Ano pong ibig sabihin, no? Christ likeness, no? Kaya nga yung spiritual growth, for me, spiritual growth is it is a process of becoming more and more like Jesus. Now, yan ang pinaka-goal ng lahat ng adversity at difficulties sa atin. Ha? It is designed by God to help us become the people He desires. To be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Yun ang pinaka-goal. Okay? And kaya nga sabi sa 2 Corinthians 12:7, because of the extraordinary greatness of the revelation, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, messenger of Satan, to torment me, to keep me from exalting myself. Para tayo ay matutong magpakumbaba, matuto tayong dumipende sa Panginoon, no? At matuto po tayong uh, ang ating buhay po ay talaga kung apart from the Lord, no? We are nothing. Lahat po kasi nagagaling sa ating Panginoon. Kaya ano po dapat natin gawin? Delight yourself in the Lord. Psalms 37 verse 4. Delight into the Lord and He will give you the desire of your heart. And number 10, we can rejoice in the midst of adversity. So sino dito nagre-rejoice kapag nasa adversity? Yan. Okay. Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So masama or hindi kagandahan yung nangyayari sa buhay ninyo o okay yung buhay nyo. So we need to rejoice. Command ng Panginoon yan. So, hindi tayo nagre-rejoice dahil may adversity. But we are rejoicing because meron tayong matututunan. There is a purpose. We can learn things. Okay? Kaya nga in Colossians 1:16, 17, ang sabi, for Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. So ano sinasabi ng Panginoon? In control siya. No? He is in control. Relax ka lang. No? Kuya Nante, relax ka lang. Kuya Andrew, I'm in control. Yan. Siya ang gumawa ng langit at lupa. No? Sa mga nakikita, hindi nakikita. Lahat ng trono, sinasabi dyan. The dominions, the rulers, and authorities. No? We have a God that is sovereign God. Control niya ang lahat ng bagay. No? Sa mga adversity. Kaya makukuha pa rin po natin mag-rejoice because God is in control. God is sovereign. God is almighty. Alam niya po yung ating mga pinagdadaanan. Okay? So, adversity as a bridge. Hindi po burden ang adversity. Tulay, di ba? Bridge. Okay. Nasabi ni David in Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So siya po ang may kapamahalaan lahat po ng mga kaharian, authority sa langit o sa lupa kasi ng mga time po na to, si David ay nakakaranas ng adversity. Kaya niya po nasabi yan, no? Hindi po lang basta nasubmit ni David, ni King David, no? Oo nga, no? The Lord has established His throne in heaven. He is the King of kings and the Lord of lords. No? Walang bagay na hindi po pinahintulot, na hindi po alam ng Panginoon, na hindi po siya in control. Kaya tingnan natin as a bridge, the adversity. Ayan, Romans 8:28. And in 2 Corinthians 12:17, pwede bang basahin to ni Kuya Tay Samson? Pwede niyo bang basahin? Yes, Salamat po. 2 Corinthians
12, 7:10. Okay po. verse 7:10. Because of the extraordinary greatness of the revelation, for this reason, to keep me from myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I pleaded with the Lord 3 times that it might be me. And it has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weaknesses. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, Hello, hello. Hello, hello. Hindi ko makita yung sa likod mo, bro eh. Sige lang po. Tuloy lang sa mabasa Hello, nyo, hello. tay. In distress and persecution, difficult of Christ, for when I'm weak, then I'm strong. Amen. Amen. And praise God, no? Yan. Thank you, tay. So, 1 Corinthians 12:7. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Hello, Now, hello. to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Meron yatang Hello, hello, hello. right. Okay. Yan. So 1 Corinthians 12:7. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Kaya nga binibigyan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon to comfort us in the times of adversity. Meron tayong kasama. The Lord promised us that He will be with us. Meron pong comforter, no? The Holy Spirit. Yan ang umaaliw sa atin. Sa Tagalog, the comforter. Yan, praise God sa kanyang pangako, no? So, adversity as a bridge, ginagamit to ng Panginoon. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shuts in our pain. It is His megaphone to arouse a deep world. Bingi na kasi ang mundo. Tama po, no? Bingi na po ang mundo eh. When you look at the world today, wala na, di ba? So, very rampant ang mga nangyayari, violence in our country po, no? Kaya nga sabi diyan, ang ating mga adversity, mga pain, suffering natin, ginagamit ng Panginoon na megaphone, no, to rouse a deep word. Ginagamit 'yan para makilala nila ang Panginoong Hesus, no? Kasi ang tao, tendency ng tao po kasi is hindi niya kailangan ng Panginoon. Now, there is no God. May mga tao pa na walang Diyos, no? There is no God. And unfortunately, yung mga Kristiyano din ay shallow Christian, no? Hindi pa sila magiging, kumbaga, hindi sila seryoso sa Panginoon, no? Hinihintay pa nila na may mga pain at suffering po bago nila kilalanin ang Panginoon at maging seryoso sa Panginoon. Kaya suffering is often to stimulus to greater closeness with God. Mas napapalapit po tayo sa Panginoon. We draw near to Him for relief from pain and suffering, and in the process, discover more about His works. Praise God, no? Ayan. So, adversity as a bridge. Adversity as a bridge to deeper our relationship to our Lord and Savior Jesus Christ. Mas lumalalim tayo, mas lumalapit po tayo sa Panginoon kapag tayo ay nakakaranas po ng mga adversity. Holy Spirit is able to equip and transform us
to carry us through the suffering. Merong ano yan para maranasan mo ang banal na espiritu. Through pain and hardship, He demonstrates how much we need His help. Kailangan po natin ang Panginoon. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Pero kailangan natin ang Lord. Nung nagkaka-earthquake, I don't know if this is true, no? Pero nasasambit ng tao, Lord, Lord. Lord, Lord, no? The bridge of adversity can take you to a place of indescribable intimacy with Jesus Christ, no? Kaya nga, we will never know po, no, kung hanggang saan tayo, no, makakarating sa ating pagsunod sa Panginoon. Lalong-lalo na po kung tayo ay malapit sa ating Panginoon, Jesucristo. Right? What is God's goal in adversity? Of course, meron pong goal ang Panginoon sa ating mga adversity. Hindi lang basta natin nararanasan ang adversity, no? So His basic objective is to draw us closer to Himself. He does not glory in pain or sorrow also. Dapat, kasi ginawa po ito ng Panginoon para pasakitan ako, para magkaroon ako ng kalungkutan. Hindi po ganun yun, no? But He uses these things to teach us about His love and faithfulness, no? Yung love niya at faithfulness niya, yan ang mga paraan ng Panginoon para maranasan po natin. Okay? So the moment adversity comes, our vulnerability increases. And we may find ourselves wondering why God had allowed us to face such difficulty. Oo nga, no? There is certain things po, no, na pinupukaw ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga sarili when we face our adversity. Kasi yan na wala ka ng ibang matatakbuhan kundi ang Panginoon. Ano po? Pain, disappointment, and trials are effective tools that He used to drive us to Himself and to the cross, where we discover our personal need for a Savior. We are struck with a defining thought, we need God. Kailangan po natin ang Panginoon, Jesus. Sa maniwala tayo o hindi natin malalagpasan ang mga adversity sa buhay natin kung wala po ang Panginoon sa buhay natin. We need His supernatural strength. We need His supernatural wisdom. We need His supernatural forgiveness to be able to forgive others too. Kasi di natin sa pagpapatawad pa lang, no, adversity na yan. Whenever you are confronted by adversity, ito po ang tandaan natin mga kapatid. Always remember that God has a purpose for allowing it to touch your life. Marami pong pinapabatid ang Panginoon sa atin. Okay? When we face adversity. That's why dapat aware tayo, no? Attentive tayo, no? Dapat nakafocus ka, oh. Yung tinuturo kayo ng Panginoon sa akin. Bakit ako dumadaan sa pagsubok nito? Okay, baka shallow ako, baka disobedience ako, baka ungrateful ako, baka mayabang ako. Yung mga ganun, mga kapatid. Okay? He is never out of control. Tandaan po natin na lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay control ng Panginoon. He knows the beginning and the end. Alam niya po ang simula at katapusan. Okay? Alam niya ang buhay natin. No? He has a plan and a goal. Meron siyang plano and goal sa buhay natin. Yan po ang tandaan natin. Not just for this situation alone, but also for your entire life. Now, hindi lang one time. Ayun, naranasan mo yung adversity, okay? Hanggang doon na lang? No. Our entire life po. Okay? From the day we're born and the day na wala na tayo dito sa mundo, no? Okay? In times of difficulty, He is your immovable strength. Kaya kahit ano pa man po yung mga adversity sa buhay natin, immovable tayo. Ibig sabihin, hindi tayo matibag, na matibay tayo. Okay? Ano pa? And He has promised never to abandon you. Hebrews 13:5-6. Na sinabi ng Panginoon, no? So, He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
And what are we to do when adversity strikes? So ngayon, no, nandito tayo sa fellowship. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So tuloy ka lang, sumunod ka lang. Hello, testing. With full courage po, no? Confidence, ang confidence kasi natin, nanggagaling sa Panginoon. Kapag tayo ay tapat sa mga ating pinagdadaanan, sa mga adversity, meron pong gantimpala. Richly rewarded, sabi ng Panginoon. You need to persevere. Magsumikap, resilience, no? Magsumikap tayo, no? Sa ating mga adversity. At sabi niya, in due time, we will receive what He has promised. Galatians chapter 6, verse 9, no? So, ano gagawin natin? Turn to the Lord and ask Him to show what we need to learn in the situation. Tanungin ninyo, no? Merong tinuturo ang Panginoon yan sa adversity na nangyayari sa buhay natin. We need to trust and have faith in God's availability. Yan. So, ang ating Panginoon, pag tayo ay nakakaranas po ng mga adversity, available ang Panginoon. Kaya nga we need to pray, we need to read our Bible, kasi ang ibang tao, pwedeng available yan at once, no? Alam mo, brother, may ano ganito available yan at once, pero anytime, no? Ang available talaga ang Panginoon. Kaya doon po tayo pumunta sa Kanya. So, go to our Lord Jesus Christ. Affirm our commitment to Him and set our focus on Him. Kaya nga yung example dyan si Joseph, no? Tingnan niyo po yung adversity sa buhay ni Joseph. No, kung hindi po siya naging faithful, kung hindi po siya nagtiwala, kung hindi po siya humingi ng karunungan sa Panginoon, hindi niya po na-fulfill yung plano at goal ng Diyos sa kanyang buhay. Ganon din po si Paul. No, I can do all things in Christ who strengthen me. Yan yung, kaya nga nasusulat ni Paul yon. It's because of all the adversity na kanya pong naranasan. Adversity has a way of pushing us beyond ourselves, pushing our limits. Akala natin, may ibig sabihin nito, no? Akala natin hindi natin kaya. Pero napupush ang ating mga sarili. Kaya ko pala. Because of the Lord. Yan, steer us to pray. Nothing else can. No? Magnalangin ka sa Panginoon. And in prayer, sa ating mga pananalangin po, we'll find a shelter from the storms of life. Di ba meron tayong peace that surpasses all understanding. Pag nananalangin tayo, worry tayo, no? Pero pag tayo na po ay nasa presence na ng Panginoon, no? Meron na pong peace, no? Meron ng kapayapaan. We are held under the canopy of God's presence. We discover a sense of security and hope that we thought had invaded us. No? Kasi nga yung kapayapaan, hindi dahil wala tayong problema, kundi nasa presensya po tayo ng Panginoon. Our security and hope, no? Hindi sa mga materials, resources ang ating security and hope. It is in the presence of the Lord and His promises. Okay, malapit na tayo. What is the quickest way through the seasons of adversity? Meron ba kayong naiisip na paraan para malagpasan ang adversity? Pray. Kuya Angel? Sino yun? Kuya Gali? Manalangin. Hello. Yeah, prayer. Yes, praise God, no? Sino pa? Submit to God. Submit to God. Okay, Kuya Renante, ano pa po? May naisip pa kayo na way? The quickest way through seasons of adversity? Para ano niyan? Meron pa ba? Self-examination. Self-examination. Yan. Worship Meron pa? God. Worship God. Thank you, Kuya Angel. Ano pa? What's the quickest way? Surrender yourself to the Lord. Yes. Thank you, Kuya John.
Okay, wala na? All right. So in reality, there's no quick solution to the trials that we are facing. Okay? So anong dapat natin gawin? Through obedience and surrender of our self-feelings and mga desire natin. Suko natin sa Panginoon at sumunod lang tayo. No? Surprise yung ating sagot, no? Obedience and surrender to the Lord. So mangyari ang dapat mangyari. Basta ako, I will obey the Lord. So yung mga consequence, no, ng mga adversity at trials, ibigay nyo sa Panginoon. Ikaw nang bahala dyan, Panginoon. Basta ako, I will obey and I will surrender to your plan and purpose. Okay po? Ayan. So, tayo po ay manalangin. Salamat po tayo sa Panginoon. Yan po yung question. So, pa-help na lang, Kuya Lance. No? Okay, so pray tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa aming natutunan na yung adversity po ay hindi po ito burden but bridge. Tulay po ito para mas maging kawangis po kami ng aming Panginoong Hesus. Lord, in times of adversity, paalala niyo ang inyong mga salita, Panginoon, so that we could relearn kung ano man yung aming mga alam sa inyong salita, Panginoon. At patuloy po na magyabong ang aming pagsunod at pagsuko sa mga pangyayari, kahirapan, suffering sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tulungan mo kami sa aming discussion, question. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Bro Mark. For devotion. Yan. Alright. So, ito po yung ating question. So, how do you face adversity? Ano nyo hinaharap po ito? Ayun. Testing. And tapos, how are you going to respond? How are you going to respond based what you learn in this topic? Okay po? Ayan. Narinig ko na kayo.